Lumapit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at dakila naming Diyos sa lahat, kami po ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat sa ikalawang gabi ng aming pananambahan. Panginoon, sa aming pananambahan pong ito, hinihiling namin na pangunahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu Santo. Nawa Panginoon ay madama namin ang iyong presensya. Pangunahan mo po ang aming tagapagsalita na siyang magbibigay ng mensahe sa gabing ito. Panginoon, hinihiling po namin na tulungan mo kami na maunawaan namin ang mensahe na aming mapapakinggan at turuan mo rin kami na maging mapagpakumbaba. Salamat po sa pinakadakilang handog mo sa amin na walang iba kundi si Jesucristo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating aralin po ay matatagpuan sa Lucas, Kabanata 1, talatang 5 hanggang 25. Noong si Herod ang hari ng Judea, may isang Jewish priest, si Zechariah. Kasama siya sa grupo ng mga priest ni Abijah. Asawa niya si Elizabeth na nanggaling din sa lahi ng mga priest. Parehas silang matuwid sa harap ng Diyos at sinusunod nila ang lahat ng utos at rules ng Panginoon. Kaya lang, wala silang anak dahil hindi magkaanak si Elizabeth at pareho silang matanda na. Isang araw, habang ginagawa ni Zechariah ang duty niya bilang priest sa temple at ang grupo nila ang naka-assign, nabunot ang pangalan niya para mag-offer ng insenso sa altar. Tradisyon na yon na sinusunod ng mga priest. Kaya pumasok siya sa loob ng templo ng Panginoon para magsunog ng insenso. Habang sinusunog ang insenso at nagpe-pray ang mga tao sa labas, nagpakita kay Zechariah ang anghel ng Panginoon. Nakatayo ito sa kanan ng altar kung saan sinusunog ang insenso. Nang makita ni Zechariah ang anghel, naguluhan siya at natakot. Pero sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Zechariah. Pinakinggan ng Diyos ang prayer mo. Magbubuntis ang asawang mo si Elizabeth ng batang lalaki at tatawagin mo siyang John. Sobrang matutuwa ka at maraming magsasaya pag pinanganak na siya. Magiging dakila si John sa harap ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang nakalalasing na inumin. Bago pa siya ipanganak, mapupuno siya ng Holy Spirit." Maraming taga-Israel ang magbabalik loob sa Panginoon Diyos nila dahil sa Kanya. Mauna siya sa Panginoon
na dala ang espiritu at lakas ni Prophet Elijah. Dahil sa kanya, magkakasundo ang mga magulang at mga anak nila. Babalik sa matuwid na pamumuhay ang mga nagre-rebelde sa Diyos. Iahanda niya ang mga tao sa pagdating ng Panginoon. Sinabi ni Zechariah sa anghel, "Paano ko malalaman na mangyayari ito? Matanda na ako, pati ang asawa ko." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel. Pinaglilingkuran ko ang Diyos na nagpapadala sa akin para kausapin ka at sabihin sa iyo ang magandang balitang ito. Pero hindi ka naniniwala sa sinabi ko na mangyayari ito sa tamang panahon. Dahil diyan, hindi ka makapagsasalita hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na sinabi ko." Hinihintay naman ng mga tao sa labas si Zechariah. Nagtataka sila kung bakit ang tagal niya sa loob ng templo. Nung lumabas siya, hindi na siya makapagsalita. Kaya naisip ng mga tao na may nakita siyang vision habang nasa loob. Dahil hindi siya makapagsalita, sumesenyas lang siya gamit ang kamay para makipag-usap. Pagkatapos ng duty niya, umuwi na siya. Hindi nagtagal na buntis si Elizabeth. 5 months siyang hindi lumabas ng bahay. Sinabi niya, "Sa wakas, naawa sa akin ang Panginoon at tinulungan niya ako. Inalis niya sa akin ang kahihiyang na experience ko sa harap ng mga tao." Ito po ang salita ng Diyos. Kay raming tao ang nananampalataya, ngunit nilalagay ang pagtitiwala sa kung ano-anong bagay. Kaligtasan ng buhay ang inaadhika. Ngunit sa dami ng mga paniniwala, tanging ikaw, O Diyos, ang tunay naming tala. Kahit man may suliranin, panatag ang damdamin, ang isip at diwa. Ikaw lamang, Panginoon, ang ilaw ng sandaigdigan, ang sinag mo, ang tatanglaw sa isang mundong nadiringan. Ngunit sa dami ng mga paniniwala, tanging ikaw, O Diyos, ang tunay naming tala. Kahit ba may suliranin, panatag ang damdamin, ang isip at diwa. Ikaw lamang, Panginoon, ang ilaw ng sandaigdigan, ang sinag mo, ang tatanglaw sa isang mundong nadirimlan. Mula sa dilim
kami ay palayain. Ang liwanag mo'y pasinagin, pasinagin. Ikaw lamang, Panginoon, ang ilaw ng sandaigdigan, ang sinag mo, ang tatanglaw sa isang mundong nagdirinlang. Ikaw lamang, Panginoon, ang ilaw ng sandaigdigan, ang sinag mo, ang tatanglaw sa isang mundong nagdirinlang. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating pong topic ngayong gabi ay palatandaan ng kapangyarihan ng Diyos ayon sa Lucas 1:5-25. Ating titingnan ang isang kahangahangang kwento tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Sa mga talatang ito, nakita natin kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa buhay ni Zacarias at Elizabeth. At kung paano ito nagbigay ng pag-asa sa kanila at sa buong Israel. Makikita natin ang mga palatandaan ng kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay at kung paano ito makakapagbigay inspirasyon sa atin at sa ating sariling buhay. Naranasan niyo na po ba na tila walang sagot ang inyong mga panalangin? Is your prayer were going unanswered? Na para bang matagal ka nang naghihintay ng isang himala at halos sumuko ka na sa pag-asa. Kung gayon, ang pangyayaring ito kay Zacarias at Elizabeth ay maihahalintulad din natin naman sa mga pangyayari sa ating buhay. Ito ay isang makapangyarihang paalala na kahit hindi natin makita, ang Diyos ay tunay na lumulutas sa likod ng mga pangyayari. Tayo ay bumalik sa panahon upang makilala ang isang kahangahangang mag-asawa na sina Zacarias at Elizabeth. Sila ay mga taong deboto at tapat na nabubuhay sa paglilingkod sa Diyos. Si Zacarias ay isang pari sa Israel mula sa lahi ni Aaron at kabilang sa grupo ng mga pari na tinatawag na mga anak ni Abiya ayon sa Lucas 1:5. Siya ay asawa ni Elizabeth, na pinsan ni Maria, ina ni Jesus. Pareho silang inilarawan bilang matuwid sa paningin ng Diyos, na maingat na sumusunod sa lahat ng mga utos ng Panginoon. Ngunit, sa lahat ng mga utos ng Panginoon, sila ay patuloy na nagiging tapat. Mayroon silang isang malalim na kalungkutan. Sila ay walang anak. At si Elizabeth ay lampas na sa edad ng pagkakaroon ng anak. Sa kanilang kultura, ito ay isang malaking kahihiyan. Ngunit,
hindi sila nawala ng pag-asa sa Diyos. Isang araw, habang si Zacarias ay naglilingkod sa templo, may nangyaring hindi inaasahan. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Zacarias. At ang sabi nito, Zacarias, huwag kang matakot. Ngunit ang anghel ay may isang mensahe ng kaligayahan. Huwag kang matakot, Zacarias, sabi ni Gabriel, ang iyong panalangin ay narinig na. Si Elizabeth na iyong asawa ay maglilihi at manganganak ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siyang Juan. Can you imagine the shock? Pagkatapos ng mga dekada na tahimik na nananalangin at naghihintay, ang kanilang pinakamalalim na nais ay malapit nang matupad. Ipanaliwanag ni Gabriel na hindi ito basta-basta anak lamang. Si Juan ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon at mapupuno ng Espiritu Santo mula pa sa kanyang pagkapanganak. Ang kanyang buhay ay may layuning maghanda ng daan para sa Panginoon at ibabalik ang mga puso ng mga tao sa Diyos. But after a lifetime of waiting, siguro ang tagal po nito, no? Si Zacarias ay hindi madali ang pagtitiwala. Paano ko matitiyak na mangyayari iyon? Tanong niya. Ako'y matanda na. At ang aking asawa ay lampas na sa edad ng pagkakaroon ng anak. But because of his doubt, the angel told him he would be unable to speak until the day the child was born. Siguro mga ilang buwan po kayata iyon, no? Mga 9 months hanggang sa ipanganak si Juan. Dahil hindi siya makakapagsalita at nawalan siya ng boses. Tayo po ba pag nawalan ng boses kahit isang oras, ano kaya pong gagawin natin? Yun po kayang 9 months na wala kang boses, siguro yung iba magpapanik, magpapadoktor, hindi alam ko anong gagawin. Lalo na kung ang trabaho mo ay kinakailangan ng iyong boses. Pero si Zacarias, 9 months, wala sa kanyang lumabas na boses. Ano po kaya ang mararamdaman ni Zacarias nung panahong iyon? This silence was a sign, a period of reflection will be fulfilled whether we fully understand them or not. Ang pagdududa ni Zacarias sa pangako ng Diyos ay hindi dahil hindi siya naniniwala sa mga himala, kundi dahil hindi niya nakikita na mangyayari ito para sa kanya. Sa kanila. Gaano tayo kadalas nakakaramdam ng ganito? Yung nagdududa tayo. Bagot na tayo sa panalangin, hindi pa dumarating ang sagot ng Diyos. Nagkakaganon po ba tayo? Madalas? Minsan? Di ko alam kung sino-sino sa inyo yung pangiti-ngiti lang. Pero nasa isang sitwasyon that you are trapped between where you want to go. Pero para sa'yo, but the future is dark and the past is bright. Na para kang hinahunting ng nakaraan, na you don't know where to go. You've been praying and praying, asking God for a miracle, asking God for a breakthrough. And you can't seem to experience what God has promised in your life. Kaya pagod ka na. You're weary because the battle is taking longer than it should. You're still sick, you're still poor, you're still single, you're still jobless. Pagod ka na. Na kahit matulog ka, it doesn't fix it.
Pagising mo sa umaga, tingin mo, ayun pa rin ang problema mo. You believe that you can do it on your own. Pero dati, naniniwala ka pang that you will overcome. Dati, naniniwala ka pa na kaya mong pagtagumpayan ang lahat. But right now, as you can see, there's nothing to look forward to. I'm hopeless. So, what must I do? Escape? Quit? Ano pa ang pwede natin gawin? Run away? Or a better solution? Kung walang mapupuntahan sa harap, kung walang mapupuntahan sa likod, pwede ka pa ding tumingala. Di po ba? Sa Kanya. Because help is on the way. Ngunit, ang katahimikan ng Diyos ay hindi parusa, kundi paghahanda. Sa katahimikan na pinalalim ng Diyos ang pagtitiwala ni Zacarias. Baka sa katahimikan ay andon ang pagpapaanyaya ng Diyos na magtiwala sa Kanya kahit hindi mo makita ang kahahantungan nito. Ang kwento na ito ay isang napakagandang halimbawa ng katapatan or faithfulness and divine timing. Ang mahalagang paghihintay ni na Zacarias at Elizabeth ay hindi tanda ng kawalan ng Diyos, kundi paghahanda para sa isang himala na magbabago sa takbo ng kasaysayan. Itinuturo sa atin ito na kumapit sa pag-asa kahit na ang ating mga kalagayan ay tila imposible. Sa akin pong pagtatapos, ay magkakaroon po tayo ng isang panalangin para sa ating lahat. Sa ating mga pagdududa, O Diyos, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong mga pangako. Kapag hindi namin nauunawaan, paalalahanan mo kami na ang katahimikan ay hindi iyong kawalan, kundi isang pagkakataon upang lumago. Paluguin mo ang aming pananampalataya at turuan mo kaming maglakad sa pag-asa kahit hindi namin makita at patuloy na magtiwala sa iyong kapangyarihan. Amen. Magandang gabi at maligayang Pasko po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Napakaraming palatandaan ng iyong kapangyarihan na nahayag sa buhay ng sangkatauhan nung araw ng Kapaskuhan. Salamat po maging ang paring si Zacarias at ang kanyang asawang si Elizabeth. Bagamat sila'y matatanda na at baog si Elizabeth, tinugon niyo, O Diyos, ang kanilang panalangin na magkaroon ng anak. At ang anak na ipinagkaloob niyo sa kanila ay siyang pinuspos ng Espiritu na pagkakasunduin ang mga ama sa kanilang mga anak. Panunumbalikin ang mga suwail sa daang matuwid upang ipaghanda ng daan ang Panginoon sa kanyang pagdating. Napakahiwaga ng inyong kapahayagan ng kapangyarihan sa buhay ng mag-asawa. Dahil tunay na ipinakita niyo, O Diyos, na kayo ang nagbigay sa kanila ng ganap na kaluguran sa buhay. Hindi lamang ng pagkakaroon ng anak na si John the Baptist, kung hindi ng espesyal na misyon para sa kanyang buhay, na ipaghahanda ang daan ng Panginoon sa kanyang pagdating. Salamat po sa kanilang paglilingkod at pagtugon.
bilang mga lingkod nyo ngayon, O Diyos, maranasan ng bawat isa sa amin, ng mga manggagawa, mga tinawag mo sa iyong ubasan, sa iba't ibang gawain na ipinaglilingkod namin, Panginoon. Makita ng lahat ang kapangyarihan mo na siyang gumagawa at naghahayag sa buhay at paglilingkod ng mga manggagawa. Kasihan mo kami ng iyong Espiritu upang aming kaugnayan sa iyo, Panginoon, ay may kapahayagan ng kapangyarihan. Hindi lamang ng aming mga sinasabi, kundi ng aming ginagawa sa buhay na ito. Purihin kayo sa lahat ng mga tumutugon at humahayo at sumasaksi sa buhay na tinanggap na napakadakila at napakasagana mula sa inyo. Pagpalain niyo ang magpapatuloy na pagdiriwang sa diwa ng paghahari at pamamahala ng Panginoon sa aming mga buhay at higit sa lahat sa aming mga paglilingkod. Sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba ng lahat nawa ng gawaing ito ay alay namin sa iyo upang ikaw ay maitanghal at mailuklok sa aming mga puso at mabigyan ka ng kapurihan sa lahat ng panahon. Ito ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na naghatid sa amin ng kaligtasan, ng buhay, at ng kapuspusan ng Espiritong Banal. Sa pangalan niya, ito ang aming panalangin. Amen. Amen. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, kaluwalhatian, kapangyarihan, kaligtasan, ngayon at magpakailanman. Amen.